Morning, everyone. Yan, papakan po natin ulit ang ating Panginoon. You know, I keep on asking people to clap for Jesus because He deserves it. The reason why we're here is because of Him. Kaya po tayo nandito dahil sa Kanya. And I have one message for you. Lalo na sa mga may sakit. Sana hindi nyo maisip na kayo may sakit dahil pinaparusahan kayo ng Diyos sa kasalanan nyo. It is a big lie. Malaki pong kasinungalingan na isipin na kaya kayo may sakit dahil pinaparusahan kayo ng Diyos. Because hindi ganyan ang Diyos natin. Ang ibig pong sabihin ng ating salitang awa or mercy ay ito. Dapat talaga parusahan tayo dahil tayo makasalanan. Pero alam mo ang ginawa ng Diyos at ang kanyang gagawin? Sa halip na parusahan tayo, pagpapalain niya pa tayo. Like what happened to Mary Magdalene. Si Mary Magdalene is the epitome of a sinner. The symbol of the church. So that those who feel they don't belong, they have now a better place in the church. Si Mary Magdalene, ang tingin ng mga tao ay napaka-makasalanan. Pero ano ang gantimpala sa kanya? Isa siya sa kauna-unahang nakakita sa pagkabuhay ni Jesus. Isa siya sa pinagpala. So isang malaking kasinungalingan na isipin na kaya kayo may sakit dahil pinarusahan kayo ng Diyos sa kasalanan nyo. That's not the nature of our God. Ang ating Diyos mapagpatawad. Ang ating Diyos hindi nagtatanim ng galit. Tayo lang tao ang minsan naglalagay ng napakataas na standard para hindi makapasok ang iba sa church. Tayong tao ang nagdi-discriminate. Tayong mere mortals ang nagpupush at nagsasabi na tayo'y walang buwang sa simbahan. Pero ang ating Panginoon, iba ang kanyang isip, iba ang kanyang puso. Mas malapit siya sa mga taong nagkakasala. Hindi ko po makakalimutan, ako buwan-buwan nagmimisa sa bilangguan. Yung una kong misa sa bilangguan para akong nasa langit ay 10 taon na akong pari. Nung nag-umpisa ako mag-misa, sabi ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, 5 bilanggo ang umiyak ng malakas. Tumingin ako, sabi ko, sinasapian yata ng masamang espiritu. Sabi nung warden, Father, normal lang yan dito. Patuloy. So, nawala, takot ko. Habang ako'y nagpapatuloy sa misa, nung kinakanta na ang Panginoon, maawa ka, Lord, have mercy. Walang matang tuyo. They were all crying in tears. Sabi, ramdam na ramdam ng bawat bilanggo ang paghingi nila ng tawad. Sabi ko, I never sinned and never experienced mass like this. Na ang lahat ng tao nagpa-participate, ramdam ang awa ng Diyos.
tayong lahat makasalanan. Tayong lahat umaasa lamang sa grasya ng Diyos. Habang ako'y nagmimisa sa kanila, ang naisip ko, siguro, kung hindi sa awa ng Diyos, baka ako ang nasa lugar nila. Siguro, kung wala ang awa ang Diyos, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Dahil lang po sa awa ng Diyos, kaya tayo nandito, nabubuhay ng ganito. Ano pong ibig kong sabihin? Huwag po tayong manghusga ng kapwa. Mas makasalanan ang nanghuhusga kaysa gumagawa ng kasalanan. Bakit? Hindi natin alam ang pinanggalingan ng bawat tao. Hindi natin alam kung ano ang dahilan bakit niya nagawa ito. May dahilan ang lahat. Kaya ko ito sinasabi, kasi isang napakalaking temptation ang manghusga. Isang napakalaking temptation ang magmalinis sa sarili. Pero may pamamaraan ng Diyos para hiyain tayo at wag sana tayong dumating sa ganong sitwasyon. Dahil ng panahon ni Mary Magdalene, nung ang Panginoon ay nagpakita kay Mary Magdalene at naging tagasunod ni Jesus, itong isang prostitute na itinuturing na makasalanan, at iniangat ni Jesus ang pagkatao nito, isang napakalaking kahihiyan, sampal sa mukha ng nag-aakalang siya'y napakabuti. Pero sa katotohanan, tayong lahat makasalanan. Tama? Tayong lahat hindi perfect. Tayong lahat naging nakakagawa lamang ng mabuti dahil sa awa ng Diyos. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi kadalasan ang nagpapasakit sa tao ay ang mabigat na puso at madilim na pag-iisip. Stress ang tinatawag na pinanggagalingan ngayon ng cancer. Meron po ngayong lugar sa Amerika na kung tawagin ay cancer-free village. Kaya ko po ito sasabihin sa inyo, para kayong mga taga-Bulak, hindi magka-cancer. Dahil napakahirap pagka-cancer. Iisipin mo, mamamatay ka na. Nandun po ngayon ang mga oncologists at mga scientists, pinag-iisipan, ano kaya ang sekreto ng lugar na ito? Bakit walang cancer? Iisa lamang naman ang pinagagalingan ng tubig. Iisa lamang naman ang papamalengkehan na supermarket ng neighboring village. Alam mo ang sekreto ng village na ito na ang tawag ay Risotto sa Pennsylvania? Pagka nag-enter ka ng village nila at naging membro ka ng kanilang homeowner society, pipirma ka sa isang kasunduan na bawal ang chismosa dito. Ang cancer, ang pinanggagalingan ay ang chismis. Kaya kung may mga chismosa na papasok sa inyong tahanan, ito ang pakiusap ko, ayaw yung pagka-cancer. Sabihin mo, sabi ni Father Suarez, pag pinatuloy kita, magkaka-cancer ako. Pwede ba sa kabilang bahay ka na lang pumunta? Kung gusto niyo namang pagka-cancer, pakainin niyo pa ang chismosang ito. Kinabukasan, 4th stage cancer ka na. You know what? It makes so much sense. Because the antidote of chismis is the Word of God. In the Scripture it says, Lord, I'm not worthy
to receive you under my roof. But only say the word, and I shall be healed. Ang nakakapagpagaling ay ang salita ng Diyos. Ang nakakapagpasakit ay ang chismis. Ano ba ang chismis? Kahit pa ito'y totoo, ito'y paninira. Pag mamalinis sa sarili, bakit tiraan ang ating kapwa upang tayo'y umangat? And it is very sad, and we do not know the extent of the pain of this chismis. Kung paano ito sumira ng samahan, kung ito sumira ng pamilya, kung ito sumira ng isang komunidad. Kaya nga po ako, sa dami ko nang ipinay-pray over, alam ko na sa labi pa lang ng tao kung sino ang chismosa. Kaya ang prayer ko sa kanila kung hindi sila magbabago ay ito, Panginoon, kunin mo na po siya. Palakpakan natin ng Diyos. Kaya sa mga nakikinig dito, alam nyo naman kung sino kayo. Ang Diyos laging may awa. At tayo bilang tao buhay pa, laging may pag-asa. Kaya kung hindi ninyo i-resolve at sasabihin sa Panginoon na kayo'y tulungan para hindi na kayo maging chismosa, ang ipapanalangin ko sa inyo ay ito. Kung hindi kayo magbabago ngayong araw na ito sa kapristahan ni Mary Magdalene, pag ipinray over ko kayo, Panginoon, kunin mo na siya. Pero kung kayo may magbabago, mga kapatid, you will experience the beauty of life. That life is so beautiful. Ang sarap mabuhay, lalong-lalo na kung malinis ang iyong pag-iisip at malinis ang iyong puso. By nature, God knows who we are. Who are we before the Lord? Before the Lord, we are all imperfect because there's only one perfect who is the Creator. It is our very anthropology. Hindi po pwedeng maging perfect ang creatures dahil may gumawa sa atin which is our Creator, the only one who is perfect. Ibig sabihin, tayong tao, hindi mape-perfecto ang gawa natin. So please do not have this kind of illusion that you will be perfect. Impossible. Please do not let this be your ambition to please everybody. There is no way you can please everybody. Alam niyo sa buhay ko, di naman po sa kwento lang. Kala ko nung ako'y nagpe-pray over ng tao, tumutulong, nagpapakain, akala ko lahat ng tao matutuwa sa akin. Hindi pala. May magagalit at magagalit sa atin. We cannot please everybody. It is impossible. Tama? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Mayroong mag-ama, a father and a son. Nakatira sila sa bukid. Mayroon silang karabaw. Magpapasok ka na. Ang sabi nila, it is about time for us to sell the karabaw para naman magamit sa eskwela. Sabi na, anak, I will go with you to sell ang karabaw. Naglalakad na sila. For the first kilometer before reaching the market, ang sabi ng ama, anak, punta na tayo. May nakasalubong silang teacher ng anak. Sabi na, sir, your son is so intelligent. Please save his energy. Pasakayin mo ang anak mo sa ibabaw ng kalabaw. Ikaw na lang ang maglakad. Sabi ng tatay, oo, ano? I can save your energy.
kanila yung kumpare. Kaibigan ng tatay, ang sabi, pare, bakit itong anak mo na batang-bata ang nakasakay doon? Dapat ikaw, you can save your energy. Sabi na, tama ano? Anak ko baka, ako lang dyan. Another kilometer, nakasalubong naman niya ang guro, isang matalinong tao. Ang sabi, kayong mag-ama, you don't use your brain. Both of you can save your energy. Pareho kayong sumakay sa ibabaw ng kalabaw. Nakatipid kayo. Sabi niya, oo, ano? Okay, sakay tayong dalawa. Habang naglalakad sila, may nakasalubong naman silang animal activist. Sabi sa kanila, it is a torture. Dahil sa ginawa nyo yan, pasanin nyo ang kalabaw. Pag hindi, ipapakulong ko kayo. Oo nga, ano, pinilit nila pasanin ang kalabaw dahil sa bigat. Malapit na sila sa tulay. Nung lumalakad sila sa tulay, nahulog sila at namatay. Mga kapatid, bottom line ng story, there's no way we can please everybody. Kahit anong gawin natin, our action will be perfect to others. And God knows that. Ano ang dapat natin gawin? Ang nakikita ng Diyos ay ang puso natin. Our heart, our intention is what we need to rectify. What we need to examine every day. Kaya nga po kanina, ang sabi ko, pwede ba humingi tayo ng awa sa Diyos? Kahapon ako po ay nasa Glan. God never ceases to amaze me. Sa dami ko na pong ipinepray over, kahapon may isang bata, 9-year-old, ipinanganak with cerebral palsy. Hindi po nakakalakad, hindi nakakatayo. Nung hinawakan ko itong bata, sabi ng father, hindi po ako nakakatayo. Sabi ko, tumakap ka sa akin. Mga kapatid, sa harapan ng libu-libong tao, tumayo ang bata, naglakad at nagtatakbo. Itong batang ito, hindi siya pinarusahan ng Diyos. Kung bakit siya nagkasakit at ipinanganak na cerebral palsy. Ang batang ito, sa gitna ng napakaraming tao, nung siya'y tumayo, umiiyak ang lahat. Nagpakita ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ko rin akalain na makikita ko ito at gagamitin ako ng Diyos. I'm only God's instrument. Ang Panginoon ang nagpapagaling. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo kasi dapat ang pananampalataya natin lumalakas. Noong isa pong buwan, ako naimbita ng kaibigan ko. Sabi po sa akin, Father Suarez, pwede na kitang imbitahin sa aming simbahan. Siya po ay Iglesia ni Cristo. Kasi ang usapan namin, sabi, kasi kaklase ko ito eh, ministro. Magkaibigan kami ng high school. Ang usapan namin, hindi ako papasok sa simbahan ninyo hanggat sinisiraan nyo kami. Kasi itong mga Iglesia ni Cristo at itong mga born again, para sa kanila, sila lang ang magaling at sila lang ang maliligtas. Parang, ganyan ba ang Diyos? Ang Diyos ba ganyan ka-proven? Hindi yan ang paniniwala ko sa Diyos ko. Ang Diyos ko mapagmahal, mapagpatawad, maunawain. So sabi ko ganyan, imbitahan mo lang ako kung maipapangako mo na sa pag-preach ninyo, hindi mo sisiraan kaming mga Katoliko na sa para sa inyo'y makamundo at makasalanan.
Sabi niya, pwede na kitang imbitahin. Bakit? Kasi napag-usapan namin na huwag ka na namin siraan kayong mga Katoliko. Sabi ko, praise the Lord. Tapos, tinanong ko ngayon, ito ang tanong ko, ano kayang himala ang nangyari sa inyo? Anong nakain nyo at napag-usapan yan? Alam niyo ang sabi? Kasi napag-alaman namin na hindi na namin kayo kailangan siraan pa, kayong mga Katoliko, dahil kayo nagsisiraan na. Mas malaking sampal sa mukha natin mga Katoliko. Hindi pa kayo nagtataka? Kahit itong maliit na prayer group o kuwan na ito, mga Katoliko, away-away. Panginoong Jesus. Pagalingan! Alam niyo, nung ako'y bata, dumating ang panahon sa buhay ko na hindi din ako nagsimba. Bakit? Napapasok ko ako sa simbahan at ako'y napaupo sa unahan. Yung isang mana, kinurot ako ng masakit. Umalis ka dyan, diyan ako nakaupo. Simula nung hindi ako nagsimba, sabi ko sa nanay ko, I don't want to go to church. There are monsters there. Ang tawag ko sa mga mana na lagi nasa simbahan ay mana ng lal. Magtataka tayo at mag-iisip. Minsan, kung sino pa ang nasa simbahan, simba ng simba, siya ang masasama ang ugali. Walang pakalati ng Diyos. Dapat natin tanongin sa ating healing ministry. Nakita ko na lahat. Wala po tayo dapat ipagmalaki. Lahat tayo makasalanan. Huwag ka na magmalinis. Pare-pareho lang naman tayo. Ang bottom line dito, mahal tayo ng Diyos at papatawa rin tayo katulad sa araw na to. Marami ang pagagalingin. Bakit? Ano ba ang gusto ng Diyos? It is so clear in the Scripture. Very clear in the Scripture. In Psalm 51, kung gusto ninyong tingin ng Diyos ang inyong panalangin, it's been revealed thousands of years ago, even to David. Ang sabi dito ay, a humble and contrite heart of God, you will not be spurned. God cannot say no for those who are humble and for those who are contrite. Tulad ni Mary Magdalene, isa lamang ang hinintay ng Diyos para siya'y pagalingin ng pakabaga. We should know before the Lord and before others that we are sinners and everything we ask from God will be granted. Amen. Mahirap lang gawin? No, it's not hard to do, but it should be an attitude to develop. Ugaliin natin magpakatotoo. I'm telling you, naaawa na nga ako eh. Father Jim and I decided to come to the Philippines to help the poor. Sa Canada po ako nag-aral. Kaya naman po ako napapunta sa ministry ito. I never thought that I'll be going back to the Philippines. Hindi ko rin po akalain na magkakaroon ako ng healing ministry. Even though I received this gift as a very young age, ayaw ko pong maging healer. Ayaw ko ito. For 20 years, 16 years old ako nung nakita ko na may pinray over ako, nalumpo, biglang nakalakad. Yung kapitbahay namin, na mamamatay na galing pang America to die because of metastatic cancer. Nasabi ng nanay ko, Fernando, puntaan mo itong kapitbahay natin. Naghihintay na lang siyang mamatay. Ako naman, pumunta. Mga kapatid, hanggang ngayon buhay pa after 30 years. Bago ako na-ordain,
Bago ako na-ordain, kaya ako nag-umpisa ang healing ministry. Nang ako'y na-ordain sa Canada, winter noon, may lumapit sa akin dahil po ako ay membro ng Legion of Mary. I love the Blessed Mother. I love praying the Rosary. Yun lang po ang rumo na sinanakmahan ko dahil wala silang ginawa kung hindi magdasal. Sabi ng kaibigan ko, Fernando, my friend is dying. She's in coma. Can we visit her? Sabi ko, I'm not feeling well. Bukas na lang. Kinabukasan, pumunta po siya. Umiiyak. Sabi, patay na. Pumunta natin. Ano ibig mo sabihin? Last night, she passed away and the family signed a waiver. Tatanggalin na po yung mata, idodonate. Tatanggalin na yung puso, idodonate. At iba pang mga vital organs kasi bata pa, 48 years old. I felt so guilty. Sabi ko, my God, ngayon lang ako nakaramdam nito. Parang hindi ko mapatawad ang sarili ko na hindi ko ito dinalaw. Sabi ko, baka naman pwedeng pumunta tayo bago i-donate ang mga organs. So I went, kasi malapit na po ang hospital. True enough, when we went to the hospital, naka-ready na po yung mga buckets, containers with ice, nalalagyan ng mga organs. So nakiusap po kami sa doktor. Sabi niya, membro po kami ng Legion of Mary. I-pray muna po namin ang patay para bago tanggalin yung mata at puso. Pumayag naman. Mga kapatid, after I pray, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be, patapos ko pong ipagdasal, nagmulat ang mata, ang ngayon buhay ka. Yung po aking mga doktor at nurses na tumitingin dito, siya po ngayon ang mga officers ng aming foundation sa Canada. Sabi ng spiritual director ko, Fernando, you have a gift. And that gift does not belong to you. It's for the people. Yun po ang nakapag-convince sa akin na ang gift kong ito ay hindi para sa akin o hindi para sa inyo. Kaya po, totoo yung sinabi niya. Pagka po ako'y may sakit, katulad ngayon, isang buwan na itong aking upo na ito, I'm losing my voice. Every time I pray over myself, I don't get healed. Hindi po ako bumabalik. Unfair. Ano magagawa ko? Ito ang kapalaran ko. But, I'm sharing this gift to you for you to feel you are special before the Lord and for you not to think God is punishing you. Please, huwag sana pumasok sa isipan nyo na pinaparusahan kayo ng Diyos dahil sa inyong kasalanan. Wala po yung katotohanan. God will not punish you. God will forgive you forever and ever. Amen. Ngayon po, kakaroon po tayo ng general healing prayer. Alam nyo, dito pa lang sa healing na ito, sa pakikinig nyo, gumagaling na kayo. Magaan na ang pakiramdam nyo. Marami ng sakit na nawala. Especially the lies. Alam nyo ba kung gaano ka bigat na sa isang tao yung isipin na siya pinaparusahan ng Diyos? And for you to realize that God is not punishing you is already a healing. Pinagaling na kayo ng Diyos ngayon pala dahil naaalawaan nyo na hindi pala kaparusahan ang pagkakasala
sakit ninyo. At yan ang magpapagaling at magpapalaya sa inyong lahat sa umagang ito. Amen. So I want you to close your eyes and open your hand. We will invoke the Holy Spirit. At kantahin natin ang Come Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. In your own special way. Come like the spring in the desert. Like the spring in the desert. Come to the weary of souls. Lord, let your sweet healing power make us whole. Amen. Make us. Alina Spirito Santo. Alina Spirito Santo. Kinakailangan kita. Ng mahina. Pag-asa ka naming lahat. Pag-asa ka naming lahat. Glory be to the Father. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Now and forever. Amen. Come, Holy Spirit, I need you. Spirit, I pray. Come with your sweet healing power. Come and make us whole. Alina Spirito Santo. Alina Spirito Santo. Kinakailangan kita. Kailangan kita. Sigla at lakas ng mahina. Sigla. Pag-asa ka naming lahat. Pag-asa ka naming lahat. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Ngayon naman po, ilagay ninyo inyong kanang kamay sa parte
sakit. Put your right hand at the part of your body that needs healing. Merciful and loving God, kapagpalang Ama, padaluyin mo sa bawat isa dito ang iyong mapaghimalang kamay. Touch each and every person here, mula ulo hanggang paa. Ipuin mo po ang kanilang ulo. Mga may headache, may tumor, may migraine. Touch their eyes, yung mga may glaucoma, may cataract, malabo ang mata. Marami dito, Panginoon, may tinnitus, may vertigo, hindi makarinig. Touch their ears, their nose, yung mga may sinus problem, may emphysema, may asthma, hindi makahinga. Yung mga may thyroid, may goiter, may bukol, Lord, heal them. Marami dito may cancer, lung cancer, breast cancer, prostate cancer, cervical cancer, liver cancer, pancreatic cancer, yung mga may myoma. Lord, bless them. Marami dito may sakit sa puso, may palpitation, may skin allergy, yung mga hindi makalakad. Lord, talakasin mo ang kanilang tuhod, yung mga na-stroke, na-paralyze. Marami dito may high blood, may kidney problems. Lord, bless and touch each and every person. Yung mga may diabetes, arthritis, may rhinitis, scoliosis, hindi may taas ang kamay, masakit ang balakang, likod, batok, paa, skin allergy, skin disease, psoriasis, hindi taas sa balikat, may muscle pain, may spasm, may ulcer. Lord, bless and touch each and every person. Yung mga may depression, maraming galit sa dibdib, yung mga may financial problem, mga pamilyang hindi magkasundo. Marami po dito hindi nakarating, mga kamag-anak namin na aming ipinagdarasal din. Lord, bless them. Yung mga na-aksidente, may problema sa spine, hindi makalakad, nabalian, nahulog, may mga emotional problem, may mga addiction problem. Lord, bless and touch each and every person right now. Makalakad sana silang muli. Mawala ang kanilang mga cancer. Luminaw ang mata. Makarinig muli at mabuhay ng masaya, mapayapa, at walang galit sa dibdib. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And loving God, bless also our Pope, Father Estong, our pastor, lahat ng pari dito, our Bishop Nanualdo, lahat ng religious, mga kabataan, mga choir, lahat ng nagsisilbi sa simbahang ito, lalo-lalo na yung mga may sakit na walang inaasahan kung hindi ikaw. Naniniwala kami, Panginoon, na ang aming panalangin ay iyong diringgin, sapagkat hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating Panginoon para sa isang mapagpalang araw.